Sa Central Visayas, tinatayang nasa 450 na mga pulis ang pansamantala munang nire-assign sa ibang mga munisipalidad. Ayon sa Philippine National Police o PNP Region 7, hakbang ito para masiguro ang political neutrality ng kanilang mga kabaro sa darating na Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE 2023. Para sa iba pang detalye ng balita, narito si Mia Layagin. Matapos ma-delay dahil sa election spending ban na ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC sa mga sangayon ng gobyerno ngayong darating na local elections, aprobado na ang muling pag-arangkada ng pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga kwalipikadong operators ng mga public utility vehicles o PUV sa bansa. Sa kanilang Facebook statement, kinumpirma ni LTFRB Chairman Attorney Chofilo Guadis III na magiging tuloy-tuloy na ang distribusyon ng fuel subsidy na nakalaan para sa sektor ng transportasyon na higit na apektado ng magkakasunod na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, kaya maaasahan na madadagdagan na rin ang bilang ng mga nauna nang nakatanggap ng pantawid pasada. Sa kasalukuyang datos ng ahensya, umabot na sa 63,864 units ng mga pampublikong sasakyan ang natanggap na ang benepisyo sa unang 2 araw ng pagbabahagi nito. 23,047 na operators ang nakatanggap ng subsidiya noong ika-13 ng Setyembre habang nasa 40,817 ang nakredit sa sumunod na araw. Dagdag pa rito sa tala noong ika-14 ng Setyembre, umabot na sa 417,086,500 pesos ang kabuoang halaga ng fuel subsidy na naikredit sa mga cards ng mga benepisyaryo ng programa, kung saan karamihan sa mga unang nakatanggap ng subsidiya ay ang mga operators ng jeep, bus, tourist transport at school services, PhilCab at iba pang pampublikong sasakyan. Kaugnay ng naturang distribusyon noong Martes ay muling nilinaw ng LTFRB na hindi maaaring gamitin o magamit sa ibang mga bagay ang matatanggap na benepisyo dahil tanging pambayad lamang sa mga produktong petrolyo ang maaari nitong paglaanan. Matatandaan na sa naging pulong balitaan sa unang araw ng distribusyon, nauna nang sinabi ng ilang mga kawani ng ahensya na matatanggap ang subsidiya sa pamamagitan ng mga Fuel Subsidy Cards o FSC na nakarehistro sa ahensya. Ipinaliwanag din ni LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano ang mga magiging regulasyon ukol sa pagtanggap at paggamit ng nasabing benepisyo. Tapos, paano yung sistema gagawin ng monitoring ng LTFRB para masigurado kung hindi talaga siya magagamit sa ibang gastos ng mga operator? Thank you. Yung over-the-counter kasi, may mga kasama kasi tayo sa na tricycle tsaka motorcycle rider o yung delivery drivers natin. Pero as far as the PUVs, yung public utility vehicle, lahat po yun ay fuel subsidy card ang ibibigay. Aside from the e-wallet kasi doon sa mga tricycle, baka may over-the-counter sila kung wala talaga silang account. Pero sa PUVs, lahat po yun card. Kaya kung bago po siya at kung sila po ay bagong wala pa po silang mga cards, pagpunta po nila sa land bank, i-issue po sila ng bagong card. Mag-enroll lang po sila para ma-issue po sila. In terms of monitoring, nakasaad din po doon sa memorandum circular ng LTFRB sa guidelines na may undertaking din po kasi silang isusubmit yung operator na gagamitin lang po nila yung kanila pong subsidy para po doon sa fuel. At kaya nga po nabanggito namin na kung may mga hindi magagamit, inaanyayahan natin yung mga drivers natin na mag-report po. Dagdag pa rito, ang fuel subsidy sa mga FSC ay maaaring gamitin sa mga piling gas stations, kabilang na ang Caltex, Clean Fuel, Petron, Phoenix, Filipina Shell, PTT, Refill, Sea Oil, Total at Unioil. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.